magpaparada muna ako dito. Bandang dito. Bandang dito lang. Pakita ko lang yung quick shifter, guys. So ito yung quick shifter na kinabit sa akin, na binili ko soon sa isang trusted dealer. So plug and play yan. Installation, nagbayad na lang ako ng 500 kay Yukimoto. So less than 30 minutes na install naman agad yan. So yan siya. So tetestin natin siya ngayon dito sa expressway, kung kamusta, kung smooth, at kung pumapasok naman. At magkakape na din ako sa Marilao. Let's go. So far, maganda yung quick shifter. Smooth yung pasok niya. At napansin ko dun sa quick shifter, kahit ano, sa lower revs, pumapasok siya 2,000, 2,500, 3,000. Smooth pa rin yung pasok niya. Basta naka-throttle on ka. Ang dami sasakyan. So magkano mabili ko dun sa quick shifter? So nabili ko yung quick shifter ng 11,500. Bili ko siya kay Recmoto. Actually, nung bumibili ako ng quick shifter, ito din yung parang suggestion ko sa inyo. Pero syempre, at the end of the day, pera nyo naman yan. So, nasa inyo pa rin. So, marami nagkalatang peking quick shifter. Hindi lang sa CB, pati sa mga ibang motor. Kasi yung price niya is less than 50 to 60%. So, may mga nakita akong quick shifter ni CB na worth 5,000. At actually, madami bumibili. Versus ito, original Honda na 11,500 to 12,000. Ang main reason kung bakit hindi ako bumili nung peking quick shifter is natatakot din ako. Natatakot ako na baka mag-suffer yung transmission ko, which is mas mapapagastos ako, mas masakit sa ulo. Tsaka hindi ko alam kung gaano ba kasmooth yung pasok nung gear pa na quick shifter ka gamit yung mga parang peking na quick shifter na yun. Tsaka pati ba sa low revs makakapag quick shift ka. So suggestion ko lang, syempre bili ka na ganitong motor, pagdating sa gano'n, syempre wag mo titipirin kasi pag nagka-problema yung transmission mo, mas masakit sa ulo. Hindi ka makakatulog nun. Ako kasi pag may problema sa motor, nahirapan ako matulog eh. Hanggang hindi ayos. Iisipin at isipin ko din talaga eh. So kaya bumili ako ng original quick shift. Kasi masakit sa bulsa talaga. Ewan, 11,500 tapos labor 500. So 12,000. Kami sasakit eh. Sa mga nagtatanong kung pati down meron ba yung quick shift, wala, up lang siya. So wala siyang down. Sa nabasa ko, parang may kailangan additional electronics si CB para magawa niya yung down, which is hindi available sa motor na ito ngayon. So para sa akin, sulit yung pakabit ko ng quick shift. Actually, tuwa nga ako nung nagkaroon ng quick shift ko kasi first time ko magkamotor na may quick shifter. Sobrang dali mag-accelerate at hindi nakakapagod. Mas hindi nakakapagod. So baka nga mas spoiled ako sa sa quick shift na
ako ng panibagong motor, yung second big bike ko. Baka palagi mong tanong, may quick shift ba to? Sarap kasi. Okay. Sa Bulacan na kami kawayan. Konti na lang, Marilao na. Saan ba mga pagkape? Actually, masarap yung kape sa ano eh, sa Burger King. Sobrang tamis lang pero sarap eh. Dami kayo nakatambay dito ngayon. May charge na ng EV oh. Ayos. Ito tong station. Saan ba makatambay? Cafe France. Saan ba masarap magkape? Ay, sarado na nga pala to. Ito yung dati pinagkakapihan ko. Burger King lang o Starbucks to. Alin dito sa dalawa. Sana may paradaan, which is may nakikita naman ako. Kopya. Haba ng pila. Tapos na ako magkape. Pauwi na ako. Quick ride lang. Mapagkape lang. Pero nakalabas na yung ano ko, RFID card ko. Nilabas ko na kanina bago ako umalis ng Starbucks. Baka hindi na naman basahin to eh. Binasa sa Balintawak, sabay dito hindi binasa yun. Alam ko mas maganda scanner nila dito. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. Yes sir, 43. Yung side mirror ko. Mahaba. So ayan ko na dito guys yung vlog. So pinakita ko lang yung quick shifter. Overall masaya ako dun sa pagpapakabit. Yun, katulad ng sabi ko, pakiramdam ko may spoiled ako dito kasi sobrang dali na mag-accelerate. Mas mababawas yung pagod mo sa biyahe kasi hindi ka na mag-ano eh. Hindi ka na magka-clutch eh. Diba? So, ayun guys. So, end ko na siya dito kasi paakit na ako ng Balintawak eh. Traffic lang naman dyan. Wala naman ako ibang may papakita dyan. So, yan.